Aaminin ko na. Mas kumonti yung mga rides ko ngayon kumpara nung 2020 and 2021. Nagbabike pa rin naman ako halos araw-araw para sa mga commutes ko. Pero yung mga longer rides na let's say 80 kilometers papuntang Rizal o kaya century rides, bihira na lang yon. Kapag iniisip ko, siguro dahil na rin bumalik na yung pre-pandemic workload tapos ang dami ng sasakyan. Bukod pa doon, ang hirap na rin mag-schedule with friends. Balikan natin yung mga masasayang rides kasama ang isa sa pinakamalupit na siklistang kilala ko sa balat ng lupa. This is Lester Babiera and you are listening to Tambike Session, an anima podcast. Kasama ko ngayon si Marty Salva, also known as Higad Pating. At baka naman Marty, isama natin buong episode yung pusa mo na si President Leet, ang TikTok famous cat. Kamusta ka na, Marty? How are you? Welcome to Tambike Session. Hi, salamat sa pag-imbita sa akin dito. At para sagutin yung tanong mo kung kamusta ako, masaya ako ngayon, may bagong bike. Yun nga nabalitaan ko meron kang bagong bike at dinispatch mo ng ang Blue Surly Midnight Special mo. Ikaw na lang naka-midnight special. Sorry. Okay lang. Masaya naman ako sa bisikleta na yun na binuo ni Boodle Body. So, kamusta ka na, Marty? At kamusta na yung super sikat mong pusang si President Leet? Ang cute-cute naman yan. Okay lang kami. Ngayon, medyo mainit kaya wala masyadong mga bike riding. Para sa mga listeners natin, si Marty Salva o si Higad Pating ay madalas kong kasamang magbike nung 2020 and 2021. Gumawa pa nga kami ng vlog eh. Ang title ay Super Ultra Punks. At nag-adventure kami sa kung saan-saan. Nakarating na kami sa La Union, nakarating na kami sa Puting Bato, sa Rizal. Meron mga kaming napuntahan sa Mauban, Quezon. Pero wala pang video yun eh. Sa Sagada, nagpunta rin tayo, di ba? Oo, yeah. Kasama si Marlo Apeles. Gumawa kami ng show, title, Hi Guys. Anyway, Marty, kailan ka ba nagsimula magbike? Tapos, kwento lang natin, paano ba yung mga biking activities mo nung 2020, 2021, or 2022 until now? Kung kailan ako nag-start mag-bike, matagal na, bata pa lang, mga 90s pa lang. Tinuruan ako ng tatay ko. Tapos alam mo yung diskarte ng mga tatay pag nagtuturo ng bike, yung nakahawak sila sa likod ng saddle. Tapos tutulak ka lang nila, sabihin na, sige, padyak ka lang, tingin ka lang sa malayo, nandito ako sa likod, di ka tutumba. Tapos habang kampante ka na, ganyan, di mo alam, binitao na pala nila yung saddle. So umaandar ka na lang mag-isa, akala mo nakahawak pa rin sila sa likod. So sa ganung paraan ako natuto mag-bike, 90s pa yun. Akala Tapos, mo may kasama ka, yun pala mag-isa ka na lang. alam mo, nakakapit pa sa'yo, hindi na pala. Oo, ayun. Pero at least naging independent ka, naging kaya mo yung buhay. Iba na pala yung pinag-uusapan. Naging kaya mo na pala magbisikleta, ganyan. Kaya mo nang magbalanse. Parang yung ginagawa mo ngayon, may mga bago pinag-aaralan sa buhay. Nag-bike ako dito sa Manila, mga 2020. Nag-start ako sa folding bike na 14-inch yung gulong. Tapos, ang purpose lang nun dapat is pamalengke, ganyan. Pang, yun lang, pamalengke lang talaga kasi nung 2020, walang mga sasakyan, di ba? Dahil nag-lockdown, ganyan. Ang hirap mag-grocery pag wala kang sasakyan. So, naisip ko, bili kaya ako ng bike. Taga third floor ako na apartment. So, ang kailangan ko yung magaan para madaling iakyat kasi may sleep disc ako eh. Pero yun nga, lately, na-realize ko na hindi pala, umalis na siya, hindi pala ideal yung maliit na bike. So, nabudol ako sa mga mas malalaking bike hanggang nauwi na sa yun, yung mga bike na ginagamit ko. Oo, mga from maliit na bisikleta, napunta sa mga malalaking bike, tapos napunta sa mga mamahaling bisikleta, ganyan. Tama ba? Mamahal. Mamahalin talaga.
Hindi. Si Marty, naalala ko yan, pinuntahan namin siya dun sa apartment niya nung 2020. Kasama namin si Jelson Chu, yung friend naming photographer. Tapos parang na-awkward kami kasi ang laking tao ni Marty tapos sobrang liit ng bisikleta. Parang ang cute-cute nung bike na yun. Tapos nabudol namin siya from palengke rides niya, nag-EDSA kami. Tapos maya-maya naghahanap na siya ng mga may malalaking gulong. Napunta na kami sa Pampanga. Yan, tapos parang nadala na rin niya yung bisikleta niya sa Bataan. So, kamusta yung mga rides mo ngayon, Marty? Ngayon nagbabike pa rin naman ako, pero ang nagbago lang yung mga kasama mong kaibigan. Kasi hindi naman lahat nung nakakasama mo dati nung 2020 na-sustain yung hobby nila ng pagbabike hanggang ngayong 2023 na mas Mm. lax na yung ano ang tawag doon, yung lockdown Restrictions. restrictions yan. So yung iba bumalik na sa mga trabaho nila, yung iba may bago ng hobby, mga nagwo-wall climbing ganyan. Mm. So Ikaw, busy, bike, pero bike na bike ka pa rin. ako nagbabike pa rin ako dahil wala naman akong choice, yun lang yung mode of transport ko talaga. Hindi ka na Kaya busy. Hindi ka naman na busy. Wala ka pa rin ginagawa sa dati pa buhay. hindi na ako busy. So wala namang nagbago sa akin. Yung ano lang, yung yun nga yung restrictions ng lockdown mas naging lax. Yun nga, yung mga nakakasama kong tao dati, thankful naman ako na yung mga kasama ko dati is nag-aaya pa rin ng rides ngayon ng mga trail ganyan, ng mga bikepacking sa mga probinsya. Ayun. So umaakyat ka pa rin ng bundok until now. Pero ganun pa rin ba kadalas o mas kumonti na? Feeling ko same pa rin naman eh. As long as may nag-aaya na may nag-i-initiate na, uy tara, akit tayo, ganyan, punta tayo, ganito. May ano naman, natutuloy naman. Marty, sa dinami-dami ng rides mo, ano yung most memorable ride for you? Most memorable. Marami, iba-iba eh. Kasi alam mo, pag nag-video ka ng mga rides niyo, mahirap pumili ng memorable pag napapanood mo yung mga ride niya dati. So, yun yung kinaganda ng pag-shoot habang nagra-ride. Pag-video. Parang ano eh, nare-relieve mo yung experience twice. Once pag ginagawa mo na siya, second pag pinapanood mo na siya sa video, parang may isip mo na, nangyari pala to, ganun, ang saya-saya. Tapos parang may inspire ka na. Sige nga, mag-bike pa tayo sa ibang lugar. Tapos, ayun. Kaya hindi ko makapili ng memorable. Pero kung kailangan, siguro yung ano, Kung kailangan talaga, required. Requirement ito. day ng ride, siguro yung Santa Ines. Santa Ines. Kasi dami, Ayan, favorite ko din yan. So, kailan natin i-upload ang video ng Santa Ines? atin na lang yun, di ko na papakita sa Ibang-iba na itsura natin yun. Nag-Santa Ines pala kami, siguro mga 2 years ago. Tapos, sa mga hindi nakakalam yan, bigyan natin ng context yung mga tagapakinig natin. Aside from being the alipin ni President Leet, tsaka ng ibang mga pusa ni Marty, gumagawa rin ng videos si Higad Pating as a profession. So, isa siyang video editor. Tapos, during the pandemic, dahil konti lang yung trabaho, madalas talaga siyang mag-film ng mga rides, tapos gagawa siya ng mga nakakabaliw na video. Ginagawa niyang parang nilalagay niya ng pagkasira ulo yung approach ng kanyang mga cycling videos. Tapos eventually, gumawa kami ng vlog. It's called Super Ultra Punks. Mga mga quote-unquote, mga katarantaduhang rides na masasaya pero merong spunk. Ano ibig sabihin ng punks, Marty? punks, parang ano yun eh. Galing siya sa salitang punk, P-U-N-K, na parang tinagalog lang, punks. Pag sinabing gutter punk, di ba, parang game kang makatulog sa kung saan saan. Game ka sa kahit ano, Mm. wala kang arte. Kaya pag sinabi mo yung lugar or pag sinabi mo yung diskarte nyo, hindi, punks lang tayo. Parang rock Parang ano and lang, roll.
rock and roll lang, walang seryosohan, walang galingan, parang bahala Walang na kung ano galingan. mangyari. Chill Walang lang, gano'n. bawal galingan. Walang effort. Competitive, hindi tayo Walang pabida dito. oo, bawal mga pabida-bidang ganyan. So yun, parang ano lang, ang idea kasi nung video, super ultra pumps. Parang kung ano lang yung mangyari, kung ano yung ma-shoot, ganyan, bahala nun. Tapos i-edit na lang and then i-upload. Pero wala talagang ano yun, wala kayong, kasi mahirap mag-shoot ng ano eh, ng may script, may ano, kasi unang-una, nagbabike kayo, parang ine-enjoy nyo yung experience. Kung mag, meron kayong script, ganyan, meron kayong kailangan sundin, may schedule kayo, masisira yung experience nyo dun sa ride. Kasi hindi naman mangyayari talaga yung mga nasa plano. So ang ginagawa namin, parang vlog style lang siya. Tapos shoot lang ng shoot, bahala na. And then sa edit na lang paraanan kung ano yung nakakatawa, ano yung pwedeng tanggalin. Eh, Lagyan ng yun. mga graphics, ganyan. Oo, yun. Yan. So, yung Santa Ines ride na sinasabi ni Marty, dinala kami doon ng aming mga kaibigan from KCC or Ka Cycling Community. Oo, Tapos, shout out kay Ka kasi siya yung pinakamasipag mag-organize ng mga ganyan. Nagre-rent siya ng kotse, ng mga van, nagpo-provide siya ng pagkain. Tapos, mm, dami niyang sinasamang mga busog tao. na busog kami lagi kapag may ride ang KCC. Mm. At lagi kaming alaga. So, yun, pumunta kami sa Santa Ines, sa Rizal yun. Tapos, ano siya, parang bundok. Bundok talaga siya na very rough trails. River crossing, ganyan, maputik. Minsan talaga kailangan mo nang akayin yung bike mo kasi hindi mo na talaga mapapadyak. Tapos sa dulo, merong waterfalls. Tapos doon kayo mag-chill with friends. So, ang ginagawa namin doon, nagdala kami ng mga nagdala kami ng mga kaldero, tapos nag-hotpot kami doon kasama si Chef Vince. Ano apelyido nun ni Chef Vince? Si Ah, Angeles. oo, si Chef Vince Angeles. So siya yung gumawa ng siya yung nagluto sa amin. So imagine nakabike kami, tapos may mga dala kaming kaldero, may dala kaming mga 8 litro ng tubig. May dala nga tayong ano, di ba? Alam niyo yung tubig na kinakarga sa dispenser? Oo. Yung bilog. Oo, meron. Si President Let kumakami. Tapos, naalala ko pa nun, yung sumisemplang yung mga tao kasi nga parang tinatry talaga nilang mag-trails. Tapos, hindi nila, parang hindi na posible dahil nga ang kapal ng putik o kaya masyadong mataas yung tubig. Pero, yeah, masaya yun. Pabato. Tapos, oo, mabato. Bato. Nag-round 2 pa tayo dun, di ba? Oo. Yung pangalawang beses, umabot na tayo dun sa falls. Yung una kasi, parang ano lang, subok lang, test ride lang. Yung Mm. pangalawa, umabot namin sa falls. Actually, nag-enjoy din ako, Marty. Kasama ko rin sila Higad Pating, sila Boodle Buddy. Nung tayo, naglaon yun. Sobrang na-enjoy ko din yun kahit sumemplang ako. Kahit na muntik na akong mabagok yung ulo ko dun sa Mount Lipay. Kasi, kasi ang talaga, parang ang saya na after a very long time na stuck kami sa Metro Manila, nakalabas kami ng syudad at nakapag-bike kami sa probinsya. Tapos yung laon yun, sobrang saya pa nun kasi may araw na beside the beach kami nagbabike. May araw na dinala kami sa malupit na ahon papunta sa isang bundok malapit sa San Juan. San Juan, 'di ba? San Juan, La Union. Tapos minsan meron din kaming araw na coffee ride lang, ganun. Sobrang sobrang memorable din sa akin 'yun. Miss ko na ngang mag-bike sa probinsya. Ito yung time na kailangan pa ng mga permit para lumuwas sa mga probinsya. Kailangan mo ng Kaya, swab test. oo, yun, nagbayad pa kami para magpa-swab nun. Di ba ngayon, ginagawa na lang ng mga tao, kanya-kanyang swab na lang. And then, pakita na lang sa social media na, oy, negative ako, pwede na ako Oo, yan. Pero yung dati, nagbabayad pa kami sa mga testing, ano nun, sa mga, Pumunta pa kaming Red Cross nandito sa sa may Mandaluyong, Mandaluyong. diba? Tapos, nagbayad pa kami, magkano yun? 500. Oo, ang Para lang lupit. negative kami. Tapos, pag dun sa dulo ng NLEX, ay ng, ano to?
Sa Eh, La si Tex, Union. Oo. pasok ng La Union, merong magche-check nung sino yung nag-invite sa inyo, nasaan yung mga test results nyo. Sobrang hirap pa mag-travel nun, pero nagawa naming mag-La Union. Kaya sobrang iba yung experience kasi parang for a long time na hindi kayo pwedeng lumabas. Tapos biglang dinala ka sa La Union para mag-bike. Tapos dati sa Manila ka lang na nakapag-bike. Iba yung experience talaga. Parang iba eh. Pero grabe, Marty, iniisip ko, dati, bike-bike lang tayo sa ano eh. Ikot-ikot lang tayo eh. UP Diliman, alam mo yun, pupunta ka lang Mm. sa Yung UP Marikina. sarap yung oval dati, di ba? Nung Oo, nag-bike. sarado pa yung oval sa UP Bukas noon. na yun. Pero ngayon, kung saan-saan na tayo napapadpad at dumami na rin yung mga kaibigan natin. Ngayon parang madalas mong kasama yung mga bikers na tumatambay sa Kuro, 'di ba? Yung coffee shop sa May Mm. Katipunan. Si Master, yun, masaya kasama yun kasi OG yun eh. Oh, Nagbabike yun, hindi ko alam gaano katagal na. Pero masaya kasama si Master kasi pinapakita niya lagi yung mga rides niya dati nung hindi pa tayo nagbabike. So, yung mga hindi natin napupuntahan na lugar, parang tinuturo niya. Tapos, parang bubudulin ka niyang pumunta doon eventually na, oh, tara, punta tayo doon pag ano, pwede na. Kaya masayang kasama yun sa mga tao sa Kuro eh. Kasi yung community na nabuo nila is mga cyclists na matagal nang nagbabike. tapos welcoming sa mga newbies like us. Well, di naman Mm. tayo ganong newbies na ngayon, pero yung mga alam mo yun, mga toddlers ng cycling. Si Master Raymond, siya yung tatay dun sa isang family-owned coffee shop along Katipunan Avenue, malapit sa White Plains. Tapos, mahilig talaga siyang mag-bike. Until now, bike na bike pa rin siya. Tapos nag-organize siya minsan ng city rides o kaya lalabas ng Manila, pupuntang Rizal o kaya pupuntang Bulacan. Recently nga, Marty, nasa Clark ako eh. Tapos, nag-shoot kami sa Sacovia. Di ba yung lagi Oh, niyong pinupuntahan yun? Ang oh, ganda, ang ganda. Yun pala yun. Parang very rough trails yung pupuntahan. Tapos, ano yun lang? ha? Lahar yung, Lahar, oh, lahar. Tapos merong mga bato-bato din. Tapos parang naisip ko, ang saya siguro mag-bike dito with my friends, with cycling. So balik tayo. Malapit lang yun sa ano, sa Pinet kung saan tayo nag-donate ng bisikleta dati. sa Pinit? Oo, malapit lang, as in sobrang lapit lang. Sa Pinit ba pangalan? Ay, sa Pinet tuloy, sorry, sa Sapang Bato. Napagpalit ko na. Yung sa Pinet sa may ano pala yan, sa may Rizal. Sa Antipolo. Hmm. Pero ngayon, Marty, busy ka na rin with your TikTok, di ba? Na lagi kang nagla-live gabi-gabi. Parang nagla-live ka pa nga hanggang alauna ng madaling araw kahapon eh. Kaninang alauna ng madaling araw. Buti nakakapag-bike ka pa din kahit busy ka na with your TikTok superstar catlet. Yung pagbabike, mukha lang nagbabike, pero ano eh, yung mga rides ko usually weekend na lang pag pwede na yung mga kaibigan, ganyan. Pero hindi na, pag may nag-aaya lang ng weekday, ganyan, mga libre, nakakasama pa rin naman as long as walang ginagawa. Parang yun yung perks ng nag-freelance. Ay, freelance editor kasi si Higad Pating. Nakapag-bike ka na ba with President Let? Nag-bike with Liit, pinakamalayo ko lang na dinadala sa kanya is ano, sa ano ba? Sa vet, ganyan. Malapit lang kasi nakakapraning. Sa Kuro, dinala ko siya sa Kuro. Mga ilang Tapos, kilometers yun from your house? Kuro malapit lang yun, walking distance lang. Kaya madali lang siyang dalhin. Buti Pero may, ano, buti hindi siya makulit. Paano mo siya dinadala? meron akong bag na ano, wait, gusto niyo ba makita yung bag? Pwede ba? Sige, patingin nga kami ng bag. Si President Let, naalala ko, nakapag-bike na ako with the TikTok, Superstar Cat. Nagpumunta kami sa isang grooming service. Pinaliguan namin si Let. Tsaka pina haircut and yung nails, pinagupitan namin yung kuko niya. Pero ang saya nga eh. Ayan yan yung gamit naming bag.
Oh, Ito yung ayan. Sino yan? Sino yan? ito yung body double ni Leed na ginagamit ko pag nagbabike ako tapos gumagawa ako ng content. So, ang ginagawa ko, sineset ko na, sinusuot ko as a backpack. And then kahit sino na nasa likod ko, mapapatingin sila dito kasi akala nila pusa talaga. Pero hindi gumagalaw. So merong one time, nagbabike kami sa UP. And then kasama ko to, nasa likod ko yung stop toy na. Sabi nung Mm. nagmo, Sir, akala ko yung pusa talaga yan. Hindi, ano pala, stop toy lang pala. So, Mm. ito yung ginagamit kong pang content pag kailangan ko mag-ride na kunyari kasama ko si Leigh. Ganyan. Mm. Kahit hindi niya kamukha, may naloloko pa rin kami. Marami ka pa rin naloloko. Marty, yung backpack na yan, madalas ko rin siyang nakikita sa mga ibang pet owners na dala-dala nila pag naglalakad, nandun yung Mm. pusa. Pero iba kasi yung biking kasi mas mabilis ka, mas, alam mo yun, minsan mas matagtag yung kalsada. Kamusta yung pusa mo kapag nagbabike ka na nandyan siya sa carrier na nasa backpack? Yung pusang ko, behave naman siya as long as nararamdaman niya na gumagalaw na. So, mapabike siya or kotse. As long as nafe-feel niya na umaandar, hindi na siya magulo. Pag steady na lang, dun siya nagtatry lumabas. Pero, yun, Okay naman. Pero hindi mo siya kaya ng mga 5 kilometers sa tingin mo? sa bag na ganyan, hindi. Oo. Kasi unang-una, yung bag na may glass, parang pagkakaalam ko, parang hindi siya, for aesthetic lang siya eh. Hindi siya talaga, For aesthetic. oo, For the kasi gram. parang ano lang siya eh, parang yung konsepto lang siya na dinadamitan mo yung alaga. Maganda siya sa mata nating mga tao, pero hindi natin alam kung komportable ba sila. So, kung ilalagay natin siya dun sa usapan nung, ito yung, kita niyo to, yung, kita yung loob. Alam ko ayaw nung mga pusa yung ano, yung nakikita nila yung surroundings nila, tapos bago pa lang silang lumalabas, ganyan. Mm. Nalulula ata Nasistress sila. o hindi sila komportable. So, isasuggest ko yung merong takip tsaka yung nakahinga sila. Kaya yun Mm. yung reason din ba't hindi ko sinasakay sila dun sa pet carrier. Ito, non-cycling related. So, kamusta naman si President Leet ngayon at yung mga other cats mo? Para kung gusto niyo makita si President Leet at yung mga other cycling adventures ni Marty, follow niyo siya sa TikTok. Paano ba yun? Nasaan ba yun? Sa follow nyo kami sa President Leet, meron kaming TikTok account and meron din kaming Facebook account na lumalaki na ngayon. Meron kaming 6,000 followers ata sa Wow, ang dami. malaki yung Oo. natutulong nung Reels eh. Kaya yung mga gustong mag-start din ng mga page ng alaga nila, gawa lang kayo ng Reels. At in general, pwede rin kayong gumawa ng cycling page. Ganyan. Yun, gawa kayo ng cycling page. Kasi malaking tulong talaga yung reel. Hindi mo alam kung sinong makakita nila. Para siyang more reels, more chances of winning. To go Parang viral. binabato ka sa kung sino-sinong tao. Parang yun yung chance mo na magpakilala, yung reels. Kasi photo ngayon parang hindi masyado nagva-viral unless may context. Eh. Pero pag reel na mga 1 minute, ganyan, 30 seconds, mabilis lang. So doon kami nag-start, mga TikTok reels na di namin alam saan mapupunta. Actually, yung TikTok nga na ginagamit ni Liet ngayon sa akin yun dati. Personal TikTok account ko yun. Kung i-subscribe niyo siya pababa ng pababa, makikita niyo yung mga TikTok upload doon ng tao pa ako. Mga bike-bike pa yon. Oo, yun. Puro bike pa yung mga content mo nun. So, Marty, ngayon 2023, and like what you said, madami na tayong kaibigan na hindi na ulit namimisikleta or parang naglaylo sa biking. But at the same time, sabi mo, posible pa din na madami pa rin nagbabike ngayon, nakakapag adventure riding ka pa din every weekend or kapag available ka on a weekday. Meron ka bang dream ride or meron ka bang gusto pang mangyari ngayong 2023 message sa ating sa mga siklista diyan. Lalo na siguro ang dami kasing
nawawalan ng ano eh, ng pag-asa na makapag-bike pa ba ako? Wala akong kasama, ganyan. For the ano, yung para doon sa unang tanong mo, ano yung dream ride? Ever since na wala pa akong malaking bike, hindi ko pa friends sila Budol Buddy, sila Master. Pangarap ko na talaga mag-bike sa Japan. Japan, ganda, Yun yung sarap. isa sa pinakamalaking bucket list. Bakit Japan? Kasi yung Japan, ah, madalas ako magpunta doon dati before pandemic, tsaka nung may pera pa ako. So, Bakit? Wala ka namang pera ngayon? Napunta wala na sa bago mong doon sa bisikleta. bago. Inubos ko na doon sa bago kong bike tsaka dito sa mga pusa ko eh. So, yun yung gusto ko talaga, mag-bike sa Japan. Kasi yung Japan, ano eh, kilala siya na ang daming nagbabike for ano, commuting lang, ganyan. Mga commuter. Tapos nung nandun ako, nakikita ko na yung mga nanay, may dalawang anak dun nakasampa dun sa mamatsari nila, tapos wala silang helmet, tapos ang galing nila magmaniubra. So parang ang ganda na maligaw sa ganung area, sa ganung bansa na nakabike ka lang. Kasi pag naglalakad ka, mapapagod ka kagad eh. Pero imagine mo kung natutour mo yung isang lugar na meron kang bike. Tapos mabilis mo lang magagawa tapos makakasingit ka sa kung saan saan. Ang laking ang laking tipid sa oras nung nakasakay ka sa bike. Kaya gusto kong magbumalik ng Japan na nakabike. So At ano ang ba yung mensahe mo naman sa ating mga kapwa siklista, lalo na sa mga nawawalan ng gana magbike, ibudol ulit natin sila back into cycling. siguro doon sa mga hindi na nakakapag-bike ngayon dahil wala namang kaibigan. Wala nang kaibigan, Hindi naubos wala na. namang kaibigan na nagbabike pala. Gusto kaibigan, Wala, may attitude problem pala kaya wala nang kaibigan kaibigan. chismis. Then, Mga chismoso kasi, kaya wala nang kaibigan. para doon sa mga nagbabike na gusto pa rin magbike pero wala na ngang masamahan, message nyo lang kami, tsaka to si Lester Yes, Bajel. message mo lang kami, open call. Hindi, bakit kaya lang, walang ano. Hindi Tumambay na, kayo sa mga bike-friendly cafes, kagaya ng Kuro, Wansi, yan. Tapos doon kayo kaya, mambudol ng mga tao. tsaka ano, pag-usapan nyo lang kasi yung cycling. Yes, may Yung hugot ka ba? buhay ng mga tao. Yun, Para, paano? para hindi kayo mawalan ng kaibigan. Oo. May hugot-hugot ka Sa ba ano dyan, lang, ha? yun, sumama lang kayo doon sa mga nagbabike pa. Kasi hindi rin, ano eh, kadalasan kasi nangyari, yun nga, hindi na nagkikita-kita kaya hindi na nagkakayaan. Pero kung seryoso naman kayo na gusto niyo mag-bike, kung ano yun eh, dalawa yun. Kung mahilig kayo mag-travel, tapos hilig niyo din mag-bike, parang magandang tandem yung dalawang yun eh. Kasi unang-una, yung mga nagagawa niyo before na hindi niyo nagagawa on a bike, pwede niyong gawin na nakabike. Like going to Sagada, ganyan. Going to ibang bansa. So, siguro kung tinatamad na kayo ganyan, isipin nyo na lang na marami pang pwedeng gawin na hobby na pwede mo i-tie up sa cycling. So pwede kayong tour ng Manila ng, alam, di ba, TikTok ngayon, ang daming mga kainan na maliliit na sumisikat, ganyan, mga nagbabayad. Isipin mo kung nakabike ka, pupuntahan mo yun, mga tropa niyo. Eh, di ang dami yung naikot, di ba? So, yun din, ganun din sa mga kunyari, pupunta ka ng probinsya, nagsawa ka na dahil same lang yung ginagawa mo. Try mong i-add yung konsepto ng pagbabike dun sa sa luma mong pinupuntahan. So, ang daming possibilities na adventure na nakabike. Hmm. At mambudol kayo na magbalik loob na yung mga kaibigan nyo sa cycling. Yung balik loob parang feeling ko kasi gaya ng ibang parang na-hype lang siya na, wow, daming nagbabike ganyan. Kung yun lang yun kung mahilig ka bang mamasyal, parang it makes sense na meron kang bike at kung wala kang pera. Kung wala kang pera, wala kang pamasahe, wala kang panggas.
Oo, kung wala kang pang parking, kung wala di ka marunong mag-drive, wala kang lisensya, takot ka Wala mahuli kang ng kotse, ganyan. Ayaw mag-grab, ayaw mag-taxi. Tamang-tama yan. And Marty, Higad Pating, President Leet, at sa yang pusa mo na yun na si Chichi. Maraming maraming salamat sa pag-accept ng aking invitation dito sa Tambike Session. At salamat. Very nag-enjoy ako na magbalik tanaw sa mga masasayang rides mo at mga rides natin noon. Especially nung I would say na sobrang daming uma-adventure cycling sa mga kaibigan natin. Nakakamiss, no? Sana nga mag-ride ulit tayo eh. Balik tayo Basta, sa mga bundok. oo, basta pag meron kayong friend na sabi gusto mag-travel, ganyan, i-insert nyo kaagad yung idea ng pagbabike. Mm-mm. Kasi Yan. bagong ano yun, bagong, kumbaga, pag kumakain ka ng pagkain, bagong sausawan yun. Pwede mong idagdag dun sa usually na Bagong kinakain, sausawan. bago yung flavor, adventure. Tama. Spice up your Mm. travel game. Ayan. Again, Marty, Higad Pating, maraming maraming salamat. At sana mag-ride tayo soon. Gusto ko makita yung bago mong bisikleta. Pag nakita mo yan, tatanungin mo ako ng mga mga tanong na, magkano yan? Ayoko na sagutin yun. Wala na akong Oo, pera. sige, sige. Hindi natin tatanungin ng mga presyuhan ng bisikleta. At sa ating mga listeners na nakinig hanggang sa portion na to, maraming maraming salamat. Sana ay sama-sama ulit tayo at magkwentuhan sa susunod na episode ng Tambike Session.